Good morning, everyone. I am Christine Joyce Bihis, and I am here to discuss to you the uncertainties, the search for security, and the Great Depression. An uncertain peace, the search for security. The peace treaties at the end of World War I had tried to fulfill the 19th century dream of nationalism by redrawing boundaries and creating new state. So ayun, ang sinasabi dito na peace treaties ay yung Treaty of Versailles. So at the end of World War I, had tried to fulfill the 19th century dream of nationalism by redrawing boundaries and creating new state. So ang dreams ng mga country sa World War I ay ang pagkakaroon ng nationalism, yung patriotism nila sa kanilang sariling bansa. So gusto nilang ma-attain yon sa pamamagitan ng paggawa ng boundaries at yung paggawa ng mga bagong state. The peace settlement had left nations unhappy. Pero, ayun, kasi hindi naging matagumpay yung pagkakaroon ng Treaty of Versailles sa maraming dahilan. US President Woodrow Wilson had recognized that the peace treaties contained unwise provision. So si Woodrow Wilson ang nagsabi na yung peace of treaties, which is yung Treaty of Versailles, ay contained or naglalaman ng maraming unwise provision gaya ng gumawa siya ng 14 points kung bakit at ito yung famous book niya na napatungkol dito sa Treaty of Versailles kung saan sinabi niya na sinasabi dito sa Treaty of Versailles na ang Germany yung nag-start ng war at nag-impose ng mga harsh penalties tulad ng mga pagkasira ng mga teritoryo, massive reparations, payments, and demilitarizations. So tapos sinabi niya dito na dinescribe niya ang Treaty of Versailles as peace without victory, kapayapaan na walang katagumpayan. Kasi nga, sinasabi niya na humiliate o binababa ng treaty na to ang bansang Germany. So habang hindi naman talaga nare-resolve yung issues kung bakit nagkaroon daw ng digmaan in the first place. France's search for security between 1919 and 1924, founded primarily on a strict enforcement of the Treaty of Versailles. Ang Treaty of Versailles ay pinirmahan ng Germany at mga allied nation noong June 28, 1919. Informally, nag-e-end sa World War I. The terms are terms not required na ang Germany ay magbayad ng mga pinansyal para sa mga reparations, pagkawala ng mga teritoryo at kailangang i-give up nila, ibigay nila yung kanilang overseas colonies. It is also called for the creation of the League of Nations, still institutions concerned. Sinasabi na si Woodrow Wilson died strongly supported and had originally outlined his 14 points, yung ginawa nga niyang 14 points that addressed yung Treaty of Versailles kasi meron na siyang 14 na dahilan kung bakit. Pero despite doon, sa effort niya na sabihin yung mga provisions na nalalaman niya ng Treaty of Versailles was rejected by the United States. Tapos, nag-sign sila ng ibang peace treaty sa Germany noong 1931 and never din silang na-join ng League of Nations. Ayan, at dito na nga nagkaroon ng tinatawag na Great Depression. So, ano nga muna ba yung tinatawag na Great Depression? Ang Great Depression ay isang pandaigdigang krisis pang-ekonomiya na maaaring na-trigger sa pamamagitan ng mga desisyon sa politika kabilang ang mga reparasyon sa digmaan pagkatapos ng digmaang pandaigdig. Protectionismo tulad ng pagpataw ng mga tarif ng Congregational sa mga kalakal ng Europa o sa pamamagitan ng haka-haka na sanhi ng pagbagsak ng stock market noong taong 1929. So sa buong mundo, marami ang nawalan ng trabaho, nabawasan ng kita ng pamahalaan sa isang pagbaba ng international na kalakalan yung nangyari dahil dito sa Great Depression. Beginning. The economic contraction that began with the Great Crash triggered the most severe economic downturn in the nation's history, the Great Depression.
in the beginning in mid-1930 a severe drought ravaged the agricultural heartland of the U.S. The Great Depression lasted from 1929 until the United States entered World War II in 1941. So the stock market crash of 1929 did not cause the Great Depression. Rather, both the Great Crash and Depression were the result of deep underlying problems with the country's economy. So ayun, ang pag-urong na ekonomiya na nagsimula sa malaking pagbagsak ay nagtiklod sa pinakamatinding pagbagsak ng ekonomiya sa kasaysayan ng mga bansa na ang Great Depression. So simula noong kalagitnaan ng taon na 1930, isang matinding tagtuyot ang sumalanta sa agrikultura ng Estados Unidos. At sinasabi dito na ang Great Depression ay tumagal mula 1929 hanggang sa pumasok ang Estados Unidos sa World War II noong 1941. So ang pagbagsak daw ng stock market noong 1929 ay hindi ang siyang naging pinakasanhi ng Great Depression. Sa halip, ang Great Crash at Great Depression ay resulta ng malalim na problema sa ekonomiya ng bansa. Together, government and business spent more in the first half of 1930 than in the corresponding period of the previous year. Consumers, many of whom had suffered severe losses in the stock market the previous year, cut back their expenditure. So, ang government daw at business ay gumastos ng higit pa sa unang kalahati ng taon na 1930 kaysa sa katumbas ng panahon nung nakaraan taon. So, sa consumers naman o sa mga mamimili, marami sa kanila ang nagdusa ng matinding pagkalugi sa stock market nung nakaraang taon na siyang naging dahilan ng pagbawas ng kanilang paggastos. At ito naman yung mga naging sanhi ng Great Depression: bank failures, decline of international trade, overproduction of agricultural goods, overproduction of industrial goods, unequal distribution of wealth, and decline of farming industry. So ang Great Depression ay tumagal nung 1929, 'di ba, hanggang 1939. At ito daw ang pinakamasamang ekonomiyang depression sa kasaysayan ng Estados Unidos. At sinasabi nila na ang pag-crash ng stock market noong October 24, 1929 bilang simula ng pagbagsak ng ekonomiya na siyang naging nitsa nitong Great Depression na to. So ngunit ang katotohanan ay maraming bagay ang naging sanhi ng Great Depression at hindi isang solong pangyayari lamang. So itong nabanggit na to, itong bank failures, decline of international trade, overproduction of agricultural goods, overproduction of industrial goods, unequal distribution of wealth, and decline of farming, ang siyang tinutukoy na mga pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng Great Depression. So, ito yung nagpatunay na lahat ng sobra ay masama. Kung ating matatandaan, marami na ang nag-create ng pera, 'di ba? Kaya't nawala na ng value yung pera at naapektuhan nito ang bawat bansa sa Europa. So, ayun, ito nga yung mga naging sanhi ng Great Depression. First is, bank failure. So, nawala ng pera yung mga bangko at international trade decline. So, nagkaroon ng decline sa demand noong mga goods sa Europe. At ang mga factories ay nagproduce at hanggang sa ang kalakalan ay bumulusok na hanggang sa 50%. So ang rate ng interest ay bumaba sa mababang antas. At sa overproduction of agricultural goods naman, umunlad na ang mga Amerikano noong World War I. Yung kinita nila ay ginamit nila para bumili pa ng maraming machine. So pagkatapos ng World War I, bumaba naman yung demand ng sobra. Ayun, napakalaki ng supply at plus mababang demand, kaya nagdulot ito ng pagbaba ng presyo ng mga produkto. So sa overproduction of industrial goods naman, binago ng teknolohiya ang pamumuhay ng mga Amerikano. Kaya nung 1920, ang demand ng consumer ay napakataas. Then maraming machines ang nagpuproduce ng products, ng goods. So pagsapit ng 1929, ang supply ay labis na lumampas na sa demand. Sa unequal distribution naman of wealth, nagkaroon ng gap or lumaki yung gap between sa mayayaman at may hirap. At noong 1929, lalo pang nag-increase ang wealth ng Amerika at ang kita ay tumaas
tumaas na ng tumaas hanggang sa hindi na bumaba. Hanggang sa ang mga consumers ay hindi na nila kayang bayaran or they cannot afford the products. So, sa decline of farming naman, wala nang gustong magtanim ng mga crops dahil lahat naman ay may pera na, 'di ba? Kaya wala nang kumikilos. Kaya't nagdulot ito ng starvation o yung kagutuman.